Since nabigyan na ako ng chance para masubukan ang bagong Honda Journo Plus, kumusta ba ang naging experience ko? Iilang gabi din akong nahihirapang makatulog at napapaisip akong ibenta yung Honda ADV ko. Goodbye Honda ADV na ba talaga? Well, ibabahagi ko yan mamaya. Pero bago yan, unahin muna nating pag-usapan ng Honda Journo Plus at ang mga pros and cons nito base sa naging experience ko. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi dito, walang perpektong motor. Bawat isa may pros and cons. Pero may babagay sa pangangailangan, paggagamitan, at preference mo as a rider. At para hindi na humaba ang video na to, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa Honda Journo Plus. Nangunguna dyan sa listahan ko ay ang design. Beauty is in the eye of the beer holder, ika nga. I mean, yan talaga yung pinakaunang mapapansin mo dito sa motor na to. Modern classic yung datingan at napaka-elegante ng itsura. Para sa akin, isa to sa mga motor ngayon na mapapalingon ka talaga. Simple, minimalist, walang agresibong detalye, walang stickers, pero malakas at timeless yung design. Of course, andyan yung pagiging rounded ng overall look niya na nagbibigay ng vintage vibe. Bumagay din dito yung bilugang headlight niya, tapos yung retro looking na taillight na parehong LED. At para sa akin, plus pogi points din yung mga chrome accents. Kasama na yung 3D emblem na nasa gilid nito na nagbibigay ng premium feel. Idagdag mo pa dyan yung matching color or matching brown color ng upuan saka yung hand grip na talagang bumagay sa overall aesthetic ng motor na to. Yung side mirror naman, tama lang yung size at for me, hindi siya out of place sa classic styling. Ang kapansin-pansin lang ditong naiiba sa overall retro vibes ng motor na to ay yung digital panel niya. Nakapareha ng Honda Click. Bali makikita natin dito ang speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, oras, real time, saka average fuel consumption, saka voltmeter. Now, ang button layout naman ng motor na to sa manibela niya, basic na basic lang. Sa kaliwa, meron tayong turn signal, meron tayong busina, saka low beam, high beam. Sa kanan naman, meron tayong starter button, saka ISS button or idling stop system na button. Anyway, bukod dito sa puti, available din ang motor na to sa kulay na itim, orange, saka beige. Now, para sa isang 125cc na scooter, satisfied ako sa performance na nabibigay nito. Bali, equip ito ng 125cc, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled fuel-injected ESP Plus na engine na kayang mag-output ng 11.4 HP at 8,750 RPM. Saka 11.6 Nm at 5,250 RPM. Sa timbang ko na around 63 kilograms, madali niyang naaabot yung 70 to 80 kph. Napaka-smooth, pino at tahimik siyang manakbo. Saka satisfactory yung arangkada. Now, sigurado akong merong magtatanong nito, wala na po itong kickstart. Anyway, gaya ng ibang Honda scooters na nasubukan ko na, matipid din siya sa gas. 48 yung kilometers per liter niya. Na mas matipid pa sa 47 kilometers per liter na claim ni Honda doon sa website nila. Pero syempre, magdedepende pa rin yan sa riding habits saka sa road condition. Dito kasi sa aming probinsya, wala masyadong traffic. Saka yung mga daan naman dito, mostly patag. By the way, ang gas tank capacity niya is 5.4 liters na matatagpuan mo sa harap. Na isa sa mga bagay din na talagang nagustuhan ko sa motor na to. Kasi hindi ko na kailangan pang mag-dismount or bumaba sa motor para magpagas. Lalong-lalo na kung meron kang backride tapos nasa long ride kayo. Speaking of long ride, isa sa mga hinahanap ko sa isang motor ay yung komportable dalhin sa ganung senaryo. Nasa tingin ko naman na ibibigay ng Honda Journo Plus. Yung ergonomics at yung riding position niya, pang tito. I mean, relax yung upo ko dito. At kahit relatively matangkad ako sa average Pinoy, hindi masikip yung legroom niya na isang bagay na naging issue sa Honda Click 125i ko. Kasi madalas tumatama yung mga tuhod ko doon sa front pocket area. Nakatulong din itong posisyon ng manibela niya sa overall comfort. Kasi kung mapapansin nyo, yung posisyon niya mataas relative sa posisyon ng upuan. So nakakatulong yun para hindi sumakit yung mga likod natin. Bukod pa dyan, pagdating naman sa suspension performance, all goods naman siya para sa akin. By the way, naka-monoshock sa likod, tapos yung sa harapan naman telescopic. Relatively matigas yung suspension ng motor na to na nakakatulong pagdating sa stability at handling ng motor na to. Especially kung medyo mabilis na yung takbo. Mas predictable din siya pagdating sa cornering. At syempre, pwede siya kahit may kabigatan yung mga sakay nito. Pero ang trade-off naman ito, kung yung lugar nyo hindi ganun kaganda, yung mga kalsada, mararamdaman mo yung mga lubak. Pero since mostly naman dito sa amin, simentado at saka smooth ang kalsada, maganda yung naging riding experience ko dito sa motor na to. Stable siya, mabilis man or mabagal yung takbo. Tapos, mararamdaman mo talaga yung pagiging nimble niya. Highly flickable siya na maa-appreciate mo pa lalo sa mga kurbada o kaya mga liko. By the way, tumitimba nga pala ang motor na to ng around 116 kilograms. Na relatively or medyo mabigat compared sa ibang 125cc scooters. Pero gaya ng nasabi ko earlier, napaka-nimble niya, magaan siyang dalhin, madali siyang i-maneuver kapag umaandar na. Isang contributing factor nito is yung maliit niyang mga gulong.
Around 12 inches lang. Yes, 12 inches lang yung mga gulong nito na parehong 100 by 90 harap at likod. Pareho na rin siyang tubeless at saka yung tire valve niya naka 90 degree na nakakatulong para mapadali yung paglalagay natin ng hangin. Now surprisingly, kahit 12 inches lang yung mga gulong nito, yung ground clearance niya naman relatively mataas. Around 155 mm. To put that into perspective, halos lahat ng Mio or yung 125cc scooters ng Yamaha, Mio Fazio, Mio Gear, Mio Gravis, Mio i125, around 135 mm lang yung ground clearance. Pati nga Mio Aerox, around 145 mm lang. Actually, ang dimension ng motor na to, medyo mahaba saka medyo mataas compared dun sa mga iilang scooters na na-mention ko. Pero, pagdating naman sa lapad, hindi siya ganun kalapad. Actually, pareha lang siya or magkalapit lang sila ng lapad dun sa Honda Click. Which means pwedeng-pwede din siya sa singitan sa malalang traffic. Now, in terms of seat height na around 780 mm yung taas, hindi siya problema sa height ko na around 5'8". Pero kung ikaw yung average Pinoy or hindi ka ganun pinalad sa height, medyo mahihirapan ka nito kasi yung upuan din niya medyo malapad. So nakabukaka ka. So mahihirapan kang ilapat yung mga paa mo. Pero syempre kung gugustuhin, meron namang paraan. Pagdating naman sa braking, meron siyang feature na tinatawag na combi brake system. So kung pipihitin mo yung likod na brake, sasabay na mag-e-engage yung harap na brake para mas maging maganda yung stopping power niya. Na kung mapapansin nyo, naka-disc brake ito sa harap tapos sa likod naka-drum brake. Pero may kunting complain lang ako dito sa front brake niya. Nasasabihin ko mamaya. Dagdag ko na rin pala na meron itong parking brake lock na isang safety feature para at least kampante tayong nagpa-park, lalong-lalo na sa mga lugar na medyo paahon or palusong. Another safety feature din natin na usually nakikita naman talaga natin sa mostly sa mga scooters is that meron itong side stand kill switch. So hindi ito aandar kung naka-engage yung side stand. Pero di pa nagtatapos dyan kasi naka-smart key na ang motor na to. Wala ka ng traditional na susing gagamitin kundi remote na lang. Tapos yung remote na yon, meron ding safety features. Meron kang alarm protection natin sa mga magnanakaw, tapos meron kang answer box system na makakatulong naman para mo-locate yung ating mga motor, lalong-lalo na sa mga lugar na maraming nakapark na motor. Kunwari, mga mall. Now, ang 30 liters U-Box capacity naman niya ay isa din sa mga biggest selling points ng motor na to. I mean, isa din to sa talagang nagustuhan ko. Maluwag at kasya yung full face helmet. Pero syempre, depende sa laki ng full face helmet mo. Kaya napaka-practical at utilitarian ng motor na to. At kung magkulang man yung U-Box, syempre may gulay board tayong magagamit. Napakalaking tulong nito sa mga panahon na marami tayong dala. Tapos meron pa tayong luggage hook para maging sabitan ng ating pinamalengke. For added security na rin yun para hindi basta-bastang mahuhulog yung ating mga dala. So, bago ko makalimutan, isang feature din ito na makakatulong sa atin ng mga riders, lalo na kung bumabiyahe tayo sa malayo, is yung USB port niya. USB Type A port dito sa front pocket area niya na pwede natin gamitin pang charge ng ating mga cellphone or iba pang gadget katulad ng action camera. Pero wag mo lang iwan yung mga gadgets mo kung nakapark ka kasi nabubuksan siya. Now, nakalimutan ko nga palang i-mention kanina na doon sa loob ng U-Box niya, doon sa gilid, doon na natin makikita yung kanyang kulan. So mas madali siyang i-access lalong-lalo na kung gusto mong mag-top up. Now, kung meron man akong isang feature na hindi ginagamit sa mga scooters katulad nitong Honda Journo Plus, ito yung ISS or idling stop system. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabing pangit ang feature na to. Alam ko rin na makakatulong to or maaari tayong makatipid sa gas gamit ang feature na to. Kasi once na naka-engage to, kusang namamatay yung makina ng motor natin after tayong huminto ng iilang segundo. Tapos pwede nating paandarin ulit sa pamamagitan lang ng pagpihit ng ating silinyador. Pero to be honest lang, ever since 2015 nung bumili ako ng Honda Click version 1, yung 125cc, tapos bumili ako noong 2021 ng Honda ADV 150. Pareho silang merong ISS. Hindi ko ginagamit yung feature na yan. Nasa probinsya kasi ako, mostly ng mga biyahe ko, dire-diretso at hindi malala yung traffic dito. I mean, kayo ba, yung mga may ISS dyan, nagagamit nyo ba yung feature na yan? Paki-comment naman sa baba. Anyway, gaya ng nasabi ko earlier, walang perpektong motor. At ito yung mga napansin ko sa Honda Journo Plus na hindi ko masyadong nagustuhan. Una na dyan, yung sinabi ko kanina, patungkol sa front brake. Yung initial bite niya, hindi ganun kalakas. Now, bago kayo mag-comment, nasasabihin nyo, bakit front brake yung gagamitin mo? Meron ka namang combi brake system, saka pwede mo rin gamitin yung likod na brake. Well, personally, nasanay kasi ako sa front brake or talagang mostly nang gamit ko is front braking. Mapa straight man or kurbada. Well, ang gusto ko lang namang ipunto dito is that for sure, meron pang igaganda yung front braking performance niya kung mapapalitan ito ng brake pad. Ganon din kasi yung ginawa ko sa Honda Click ko. And so far, maganda naman yung naging resulta. Now, yung pangalawang napansin ko naman dito is yung upuan niya na kailangan mo pang alalayan. Especially kung isasara mo na siya.
kasi hindi siya straight na babagsak doon sa locking mechanism niya. So parang Honda Click ko siya na aalog-alog tapos hindi diretso yung bagsak. Sa gulay board naman, may elevated part siya doon sa gitna. Hindi siya talagang even. So para sa akin lang, mas mainam siguro kung naging even na lang para even din yung lapat ng ating mga bagay-bagay na ilalagay doon. Pero kung may tali naman or pwedeng isabit yung ating ilalagay doon, syempre pwede tayong gumamit ng luggage hook. Saka maliit na bagay lang naman ito. Hindi ito talagang deal breaker. Now pagdating sa headlight naman, expected ko na hindi siya ganun kalakas. So kung talagang yung mga biyahe mo usually sa gabi, saka kung kapareha ka ng lugar namin dito sa probinsya na hindi ganun karami yung mga street lights, well, kailangan mo mag-invest ng auxiliary lights. Now bago ko makalimutan, ang presyo ng motor na to is 101,900 pesos. So now babalik lang tayo saglit dun sa kwento ko kanina na ito yung motor na napapaisip ako na ibenta yung Honda ADV ko. Well, ganito kasi yan. Bago ako magdesisyon na bumili ng Honda ADV 150 ko, ang una talagang plano kong bilhin is yung Kymco Like 150. Yung classic looking na scooter din ng Kymco. Fan kasi ako ng mga classic looking scooter. Pero yung naging consideration ko kung bakit di ko tinuloy yung pagbili ng Kymco Like is that yung availability ng pyesa. Sabi ng mekaniko kong kaibigan, mahihirapan ka dyan, lalong-lalo na dito ka or nakatira ka dito sa probinsya. Sabi niya pa, mas mainam siguro kung mag-Honda ka na lang or Yamaha kasi mas marami kang mabibiling pyesa na available dito sa atin. Kaya yon Honda ADV 150 yung nabili ko, na hindi ko naman pinagsisisihan. Pero yun na nga, mag-aapat na taon na yung Honda ADV 150 ko. Saka meron ng available na Honda Journey Plus. Yun, napapaisip na akong ibenta yung Honda ADV ko. Well, ano sa tingin nyo? Downgrade bang malala yung naiisip kong plano? Anyway, bago nyo sagutin yan, kung mahilig ka sa modern classic looking na scooter na premium yung datingan, bukod sa may magandang performance at fuel efficient na makina, practical din at pwedeng pamalengke, short ride o kaya long rides kasama yung barkada, isama mo pa dyan yung reliability saka availability ng pyesa, you might want to consider itong Honda Journey Plus. With that, goodbye Honda ADV na ba talaga? Well, hindi pa siguro ngayon, as in ngayon talaga. Pero hopefully this year, kung pagbibigyan tayo ng may kapal. Pero ang ibebenta ko is yung Honda Click para dito sa Journey.